Kumitil ng libo-libo at nawala ng tirahan ang mga tao. Ang kinabukasan ay nasa ugat ng nakaraan. Simula nang diniklara ng Israel ang giyera sa Gaza Strip matapos ang hindi inaasahang pag-atake ng armadong Palestine na grupong Hamas nitong Sabado, buong mundo ay nakatutok ulit sa pinagmulan nito at kung ito nga ba ang nasa propesiya ng Biblia. Pero ano nga ba ang dahilan ng pinagmulang labanan ng Israel at Palestine? Ating balikan kung saan nga ba nagsimula. Bago ang lahat, hello kayolo! Lahat ng mga nakakamanghang kwento ng mga tao, karanasan at kasaysayan, ating tatalakayin dito. Kaya please like, share this video at mag-subscribe. Ang gusot sa pagitan ng Palestine at Israel ay nagsimula pa noong katapusan ng 19th century. Taong 1947, sa binuong Resolution 181 ng United Nations na kilala bilang Partition Plan ay siyang hangaring hatiin ang British Mandate of Palestine sa Arab at Jewish states. Noong May 14, 1948, ang Estado ng Israel ay nabuo pero nagsimula ito ng unang giyera sa pagitan ng Arab at Israeli. Ang giyera ay nagtapos noong 1949 sa pagkapanalo ng Israel pero 750,000 na Palestinians ay nawalan ng tirahan at ang teritoryo ay nahati sa tatlong bahagi, ang Estado ng Israel, ang West Bank o Jordan River at ang Gaza Strip. Matapos ang maraming taon, mas lalong tumataas ang tensyon sa rehiyon, lalo na sa pagitan ng Israel, Egypt, Jordan at Syria. Matapos ang 1956 Suez Canal Crisis at pagsugod ng Israel sa Sinai Peninsula, lumagda ang Egypt, Jordan at Syria ng Mutual Defense Pact sa inaasahang posibleng pagsugod ng hukbong militar ng Israel. Taong June 1967, inutos ni Egyptian President Abdel Gamal Nasser na umalis ang UN forces sa Gaza at Sinai at sinara ang daan sa Tiran. Nalaman ito ng Israel pero inunahang atakihin ng Israel ang Egyptian at Syrian Air Forces na siyang nagsimula ng Six-Day War. Matapos ang giyera, nakuha ng Israel ang pagkontrol sa teritoryo sa Sinai Peninsula at Gaza Strip mula sa Egypt, ang West Bank at East Jerusalem mula sa Jordan at ang Golan Heights mula Syria. Matapos ang 6 na taon, ang tinatawag na Yom Kippur War o October War, ang Egypt at Syria ay nagsimula ng sorpresang two-front attack sa Israel para makuha ulit ang nawalang teritoryo. Sa kabila ng awayan, walang makabuluhang naidulot ito sa Egypt, Israel at Syria, maliban na lang kay Egypt President Anwar al-Sadat na idiniklara na ang Egypt ang nanalo dahil sa pagkaroon ng negosasyon sa pagitan ng Egypt at Syria sa mga isinukong teritoryo. Sa wakas, taong 1979, matapos ang sunod-sunod na ceasefire at negosasyon sa kapayapaan, ang mga representante ng Egypt at Israel ay nagkasundo sa Camp David Accords, ang peace treaty na nagtapos sa 30 taong hidwaan ng Egypt at Israel. Pero kahit na may Camp David Accord sa pagitan ng Israel at mga kapitbahay nito, ang ipinaglalaban ng mga Palestinian sa pagkakaroon ng sariling gobyerno ay hindi pa rin naresolba. Taong 1987, daang-daang Palestinian na nakatira sa West Bank at Gaza Strip ay umaklas laban sa Israeli government para magkaroon ng sarili nilang gobyerno sa West Bank at Gaza. Ang Oslo II Accords ay napalawak ang unang kasunduan, dagdag ang mga mandato ng kumpletong pag-alis sa Israel sa 6 na syudad at 400 bayan sa West Bank. Taong 2000, sumiklab ang pagnanais ng Palestinian sa pagkontrol ng Israel sa West Bank, napatigil ang kapayapaan at nung bumisita si former Israeli Prime Minister Ariel Sharon sa Al-Aqsa Mosque, ang pangatlong pinakabanal na lugar sa Islam, nagsimula ang paghimagsik ng mga Palestinian na nagtagal hanggang taong 2005. Nagresulta din ito ng pagtayo ng Israel ng barrier wall sa palibot ng West Bank noong 2002 sa kabila ng oposisyon ng ICC. Noong 2013, sinimulan ng US na buhayin ang kapayapaan sa pagitan ng Israeli at Palestinian government sa West Bank. Natigil ang proseso ng pinatigil ng Fatah, isang Palestinian ruling party, at sinimulan nila ang panibagong gobyerno kasapi ang Hamas noong 2014. Ang Hamas, grupo ng mga Muslim, ay binuo noong 1987 matapos ang unang rebelyon na siyang tinawag na ring teroristang grupo ng United States noong 1997. Noong 2014, sumiklab ang labanan sa pagitan ng Israeli military at Hamas nang nagsimulang magpaula ng missile rocket ang Hamas sa Israel. Natigil ang labanan nang nagkaroon ng ceasefire sa pangunguna ng Egypt pero nagresulta ito ng kamatayan ng 73 Israelis at mahigit 2,000 na Palestinian.
Ang sunod-sunod na kaguluhan sa pagitan ng Israel at Palestinian ay ang pag-atras din ng Palestinian President Mahmoud Abbas sa ginawang Oslo Accords. Noong May 2018, nagkaroon ng pagprotesta ang mga Palestinian sa border ng Gaza Strip at Israel. May ibang tahimik lang ang pagprotesta pero may ibang nagsimulang humagis ng mga bato. Ayon sa United Nations, 183 na nagprotesta ang namatay at 6,000 ang nasugatan sa pamamaril. Taong 2018, sumiklab ang labanan sa pagitan ng Hamas at Israel military na siyang tinawag na may pinakalubhang karahasan sa kasaysayan mula 2014. Bago umabot sa ceasefire, nagpaulan ng daan-daang rockets ang militanteng grupo sa Israel. Binalikan din ng Israel ng pagpapaulan ng rocket firing sa 50 target sa Gaza. Taong 2020, ang administrasyong Trump ay naglabas ng tinatawag na Peace of Prosperity Plan pero kinundi na ng mga Palestinian dahil sa pagsuporta di umano nito sa Israel na mabigyan ng kontrol ang Israel sa teritoryo ng West Bank at sa East Jerusalem. Sa parehong taon, naglayong magkaisa ang UAE at Bahrain para sa kapayapaan kasama ang Israel na unang magkaisa ang bansang Egypt at Jordan noong 1994. Tinawag itong Abraham Accord. Ngunit tinanggihan ng Palestinian President gayon din ng grupong Hamas. Noong 2021, nagsimulang magprotesta ang mga Palestinian sa lansangan ng Jerusalem sa itinakdang pagpapatanggal sa mga residente ng Sheikh Jarrah. Lumaki ang mga grupong nagprotesta at nagsimula ang puwersahang pagpapaalis sa kanila. Sa buwan ng Ramadan, sumiklab ang kaguluhan sa Al-Aqsa Mosque compound sa Jerusalem at nag-iwan ng daang-daang Palestinian ang nasugatan. Matapos ang gulo sa Jerusalem, lumaki ang tensyon sa East Jerusalem sa mismong araw ng Jerusalem Day. Ang militanteng grupong Hamas ang nagsimulang magpaulan ng daang-daang missile rockets sa teritoryo ng Israel. Bumawi din ang Israel sa pagpapaulan ng rockets na sumira ng mga kabahayan, media headquarters at refugee sites sa Gaza. Nagkasundo ng ceasefire ang Israel at Hamas noong 2021 pero ang labanan ay nagresulta ng mahigit 200 Palestinian ang nasaktan at mahigit 2,000 ang nasugatan. Mahigit 7,000 na Palestinian naman ang nawala ng tirahan. Know anything about that? What can you report at this stage? Ang panibagong kaguluhan na nagsimula nitong Oktubre nitong taon sa pagitan ng Israel at Hamas ay marka ng pinakamahalagang kaganapan sa dekadang labanan ng Israel at Palestine. Ano ang masasabi mo sa nasabi sa Biblia na siyang propesiya sa mga kaguluhan ng Israel at Palestine? Comment below. Kung nagustuhan mo ang ating topic ngayon, maaaring mag-like, share mo ang video sa iba at sa ulit mag-subscribe. Hanggang sa muli!